Tinutukoy na ng NBI ang hacker na nasa likod ng pag-atake sa mga government websites. Kasabay niyan, pumasok sa isang partnership ang NBI at CICC para mas matugunan pa ang cyber threat sa publiko. At sa puntong ito, mga kausap natin, DICT Secretary Henry Aguda. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po sa oras. Secretary. Hi, Ma'am Sherin. Ayun Hi, po. good afternoon po. Sex, Oo. salamat po sa oras. Sec, balitaan nyo nga kami, sino o anong grupo nga itong nasa likod po ng pag-hack sa websites ng Senado at Kamara? Pwede na ba silang pangalanan? Ay, hindi pa. Ano yan, I will leave it up to the PNP. Pero may hot pursuit na sila ngayon. Okay. Binigay na rin namin yung mga forensics at saka yung mga evidence online sa kanila. Paano po natukoy? Maybe just a little background, kahit hindi pa natin pangalanan, pero mga eksperto na ba talaga tong hacker na to? Gawain nila talaga ito? Ay, oo. Dati na yung mga yan. At marami na rin incident na na-identify na involved na sila. So, madali na namin ma-trace kung sino sila. Yun naman alam mo yung mga bawat hack, bawat attack, may pattern ka So, sinusundan din nila yung same patterns na ginawa nila in the past. So, kailan po inaasahan na mahuhuli or tinutugis na nga po sila at ihaharap naman po ito sa media? Ay, yun. Hindi ko masasagot yun. Baka sa PNP yun. Pero kami naman sa CICC, as we get more information, binibigay namin sa kanila. So kami, kung gusto nga namin, sana this week, mapangalanan na para magdala na. Kasi yung ginawa nila, crime talaga yon at may kulong yon. May mga kaso na po bang isasampalaban po dito sa mga hacker po na ito? Oo, ayun yun. Yung kaso is under the Anti-Cybercrime Prevention Act. Defacement ng website, intrusion of a public property, etc. Yun yung mga prepare na po ng PNP. Opo. Gaano po kabigat itong mga kasong ito para magsilbing leksyon din doon pa sa ibang mga para baka akala sa kanyang mga iba na wala lang just for the sake of hacking it, para aware po yung mga posibleng kasong kaharapin ng nagbabalak pang mang-hack. Alam mo, Ma'am Sherry, according to the Cybercrime Prevention Act, bawat incident ng pag-hack, let's say nag-deface ka ng isang website, tapos doon sa pag-deface mo, meron pang tinamaan na iba pa na nasira, per incident yan, may kulong. Mahinahin na 3 years and up yung kulong dyan. Doon po sa mga na-hack na website, Sec, may mga sensitibong impormasyon o data ba ng mamamayan na nanakaw sa mga attack po na ito or na-prevent naman? Walang nakuhang personal information, sensitive information. Ako, ang analysis ko dyan, ang comparison ko dyan, yung pang nagpro-protesta, na-vandalize yung pader o kaya ginawa ng graffiti, pero hindi naman nakapasok sa loob ng bakuran. Ganyan yung website defacement. So, dinideface nila yung website. Yan naman, madaling masolusyonan yan. No? As soon as makita nung ahensya na na-deface yung website, dinadown, nag-vulnerability assessment, tapos ina-up lang din agad. Doon sa latest na investigation namin, wala namang nakuhang information beyond the defacement. Paano po binabago ng CICC yung strategiya laban sa mga bagong estilo ng hacking tulad po ng phishing at spoofing, Sec? Well, ito ang kagandahan, yung SIM registration database. In-streamline na namin yung cooperation between NTC and the telco. Basta ang ginamit nila for a cybercrime ay cellphone, madali na namin sila matre-trace dyan. Yan, credit to CICC. Ngayon, kung
internet ang ginamit nila at nandito sila sa Pilipinas, yung IP address na trace na rin nila. So, medyo mabilis-bilis na rin yung pag-identify namin ng online hackers o kaya online threat actors at nai-endorse na namin ng mas mabilisan sa pulis yan. And sila na bahala ongoing pursuit operation sa mga yan. Punta naman po tayo doon dito sa nilagdaan na MOA ng NBI at CICC. Ano-ano pong pagbabago ang aasahan ng publiko rito? Well, ang NBI kasi is also part of the Cybercrime Investigation Coordinating Council. And every month, nagmi-meeting kami kasama ang PNP at DOJ. Yung linagdaan naman na agreement is just to reinforce na dapat mas mabilis yung exchange of information. At isa pa, meron kami i-open na threat monitoring center dito sa DICT offices namin. And in that same center, meron na po diyang naka-allocate na mga mesa for NBI to be there 24/7 with the other law enforcement like PNP and DOJ. Sapat po ba ang budget at teknolohiya ng gobyerno para labanan nga po yung mga ganitong mga sophisticated attacks? Alam mo, budget-wise, we're using the one that was given to us noong last Congress. And enough naman siya. And ang maganda nga niyan, in this next budget round, marami na rin nagsasabi sa amin na huwag kayong magka-problema sa budget basta ma-justify nyo and this is for online safety purposes. Dadagdagan daw. So wala kaming problema dyan. And on top of that, hindi lang yung sa national budget ang nagpro-provide sa amin ng resources. Marami tayong mga donor countries like Korea, special mention, $25 million ang grant na grant yan, hindi yan, libre yan, na binigay sa amin for cyber support. The US government and the EU. So, ang lang siguro namin ngayon, ang kailangan lang is to tighten the collaboration between CICC and the law enforcer. Kasi wala kaming subpoena powers eh. So, pag nakuha namin ebidensya, baba namin kaagad sa law enforcers and the law enforcers sila na yung on the ground operation. So, improvement lang ng aming coordination. So far naman, gumaganda eh. Ano po ang paalala ng DICT sa iba pang ahensya ng pamahalaan, gayon din sa publiko upang hindi sila ma-hack? Ay, salamat sa tanong na yan. Alam niyo po, ang DICT naglabas na ng Department Circular na dapat lahat ng ahensya po na VAPT or yung Vulnerability Assessment Penetration Testing, yan yung sinisecure mo. Taon-taon, mag-audit ka ng sistema mo, titignan mo kung saan siya vulnerable. Now, kailangan po ginagawa yan taon-taon kasi nagbabago yung estado ng technology. Ngayon, nagpadala kami ng additional reminder to the agencies na imbis na kung halimbawa nakaschedule ka ng fourth quarter, agahan nyo na yung VAPT nyo para ngayong taon, masimulan nyo na masecure ulit. Tapos gawin nyo uli yan next year. Yan naman cyber hygiene na kailangan na kami as DICT should ensure na all the government agency are reminded to do it regularly. Marami pong salamat sa inyong oras, DICT Secretary Henry Aguda. Magandang tanghali po.